A blessed Good Friday, everyone. So, karon ani ana punta sa ato ang bedtime devotional for girls. Nanata karon sa day 85 sa ato ang devotional. So, karon po is a Good Friday. So, we remember the death of Jesus. Ang iyahang the biggest kanang history in humankind. So, karon ang ginadumdum nato ang kamatayon ni Jesus. Ang kamatayon ni Jesus is ang paghatag kanato og kinabuhi. Namatay si Jesus aron kita makabaton og kinabuhi diha kang Kristo. Og mabalik ang relasyon sa tao ug sa Ginoo. So, before we start atong kantahan og dayeg ang Ginoo. Atong katahon ang worthy is the Lamb. So God is good all the time. God is good All the time. Para magluya. All the time. God is good All the time. all the time. God is God. Okay, so karon naging natawag nga Good Friday. Ano gitawag man nga Good Friday nga namatay man si Jesus? Dili nga sa pagka dili ang kanang bitang ang sitwasyon may kanang dili maayo. Ang good is because of who God is. God is always good. Maski sa pamarang atong mga sitwasyon, God is always good. Mga angels, tanaw mo rin tanaw. Sige na mo. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for the scars, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb seated on the throne. We crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Thank you for the cross. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for the scars, Lord. Thank you for the nail
the darling of heaven crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb, seated on the throne, the darling of heaven crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is The Lamb, worthy is the Lamb. Let's pray. Our Father in heaven, Lord, we glorify your name. You're holy, Lord God. Ikaw ang nagbuhat in tanan, Lord God. Ikaw ang tag-iya sa tanan, Lord God, ng mga butang. Wala'y amo, Lord God, kundi ikaw ang tag-iya ng tanan, Lord God. Pinaday ka na mo, Lord. Tahang salamat, Lord God. Karong gayon na, Lord God, ang gihandom, ang imong kamatayon sa krus, Lord. Tungod sa imong kamatayon, kami nakabaton o kinabuhi. Tahang salamat, Lord God, sa kaluwasan ng imong gihatag ka na mo, Lord. Niyang kaluwasan, Lord God, tabangin kami, Lord, nga magkinabuhi, nga mahimong putli o balaan diha kanimo. Samtang nagpaabot kami, Lord, sa imong pagbalik. Lord, karong higayon na kami sa among buluhaton, sa pagtuon sa imong pulong, ikaw mag-auban ka namo, Lord, puna kami sa imong balaang espiritu. Giyahi kami, Lord God, tudloi kami sa angay namong pagabuhaton. Puna kami sa imuhang kaalam, Lord God, ug pagsabot nga kining mensahe, Lord God, nga among pagkatun-an, nga amon ning mapuy-an sa amo ang kinabuhi. Pasayloa kami, Lord, sa mga sala. Hinloy ang among mga kasing-kasing, Lord. Baguha mo huna, Lord, nga mahimo kaming sama ni Kristo, Lord. Wala kami mahimo wala ikaw ang isalig diha kanimo kini nga buluhaton nga maghatag kini og pagdaig ug dungog ug himaya kanimo lamang. Sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen. So may gabi sa tanan. So may gabi Maria Ron, Maria Nanet. Maria Ron, Maria Nanet, may gabi. So ang atong topic karon is time for God. So if you have your Bible, open your Bible to Psalms chapter 62 verse 5. So Psalms chapter 62 verse 5. So akong basahon diri ang pulong sa Ginoo. Maoy maghatag ka nato og giya. Ang pulong sa Ginoo mo kini ang giya nato nga sa ato ang pagalaktan. So ingon diri sa another version is I depend on God alone. I put my hope in Him. Sa lain pang version, I wait quietly before God, for my hope is in Him. May the Lord bless His word. So, karon ang atong topic is time for God. So, ang topic karon is time for God. Time for God. When it comes to spending time with God, come on, nag-spend ba mo time with God in prayer? Maria Ron, Maria Nanet. When it comes to spending time with God, are you a squeezer or a pleaser? Do you squeeze God into your schedule with a prayer before mealtime, or do you please God by talking to Him far more often than that? If you're wise, you'll form the habit of spending time with God every day. Even if you're the busiest girl on planet Earth, you can still carve out a little time for God. And when you think about it, isn't that the very least you should do? So, ingon diri ang we should
make it a habit to spend time with God. So, kanang spend time with God is to spend time with His Word. Kaya ang Ginoo makigistorya ka nato pinaagi sa iyang pulong. Mayroon. Sa nag-una-una. So, time for God. So why we should spend time with God? So how do we spend time with God? Unsa man ang N? Mayananit. How do we spend time with God? To be not afraid, not to worry. To spend time with God is to read and meditate His Word. So ingon diri sa Joshua chapter 1 verse 8. Be sure that the book of the law is always read in your worship. Study it day and night, and make sure that you obey everything written in it. Then you will be prosperous and successful. So, this is a command with a promise. So, a command is to study the Word of God. The book of the law, mo na siya ang the Word of God. Be sure that the book of the law is always read in your worship. Study it day and night. Then you will be prosperous and successful. So, mo na siya ang pulong sa Ginoo may maghatag kanato og kalampusan. So, kung sa Bisaya pa, napre sa kuan kanang ayaw gayod kalimti ang basahon sa balaod, kinahanglan nga tun-an mo kini adlaw o gabi, ug pag kinabuhi sumala sa tanang nahasulat niini ug magmaaswagon ka. Mao na siya, it's a command with a promise. So ang command sa Ginoo na siya kauban nga promise. So ang command is to study the Word of God, study and meditate it day and night. So siya pasabutan na day and night. So kada adlaw, dili lang kay inig mata, inig kaon na ta magampo, dili kada adlaw gayud. So according to Matthew chapter 6 verse 33, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So it's also a command with a promise pod. So, ang command is to seek first the kingdom of God and His righteousness. What is it to seek God? Unahon ang Ginoo sa tanan o iyang pagkamatarong o ang tanan igadugang lamang. So, mao na siya nga ang promise sa Ginoo is igadugang niya ang tanan natong mga panginahanglan. So, kay walo na daan ang Ginoo unsay ato ang mga panginahanglan. Ang Ginoo na plano sa matag usa according to Jeremiah 29:11. Jeremiah 29:11 nga, for I know, ingon ang Ginoo, for I know the plans I have for you, plans to give you welfare and hope, and to make us prosperous. So gusto sa Ginoo nga panalanginan ta. So ang iyang pero dili mo panalangin ng Ginoo kung dili po ta mo sugot sa iyang mga sugo. Naginay sugo. Masigani og kanang arang takabuluyagon. Naghatag gihapon ang Ginoo kanato og sa ato ang mga panginahanglan, mga needs nato. Bisig wala nato pangayo gina-provide sa Ginoo ato ang mga needs. How much more kung kita mahimotang obedient sa iyang pulong. So, mo na siya is it's very important gayud to study and to read and study the Word of God. Kay ingon diri sa haratong ko na 2 Timothy 1 Timothy
ingon diri sa 2 Timothy chapter 3 verse 16. Kung atong basahan diri sa English. Sa 2 Timothy chapter 3 verse 16. Ingon diri ang tibuok kasulatan or ang all scripture kaning pulong sa Ginoo is all scripture is inspired by God and is useful for teaching the truth, rebuking error, correcting faults, and giving instructions for right living, so that the person who serves God may be fully qualified and equipped to do every kind of good deed. Asa ato pa sa Bisaya, ang tibuok kasulatan gisulat uban sa lamdag gikan sa Dios ug mapuslanon alang sa pagtudlo sa kamatuoran, sa pagbadlong, sa pagsaway ug sa pagtudlo unsaon pagkinabuhi nga matarong. Sa ingon ang nag-alagad sa Dios masangka pag-ayo ug maandam sa tanang maayong buhat. So kung kita nakahibalota sa ato ang purpose sa ato ang kinabuhi is to please God, to love God with all our heart, with all our soul, with all our strength, and with all our mind, and to love other people as we love ourselves. So to love God is to please God, and to please God is to serve Him. To serve God and to serve others. So kung nag-serve ta sa Ginoo, so kinahanglan nga ma-equip ta unsaon nato pag-serve in a right way. So we must be guided by the word of God. So dili ta mahimong guided kung unsa ang truth, ang kamatuoran kung dili ta mo basa sa pulong sa Ginoo. So mao gina siya ang foundation gayud nato is kaning pulong sa Ginoo, because ang Ginoo makikistorya kanato pinaagi sa iyang pulong. Pagtudlo sa kamatuoran, pagbadlong, pagsaway ug pagtudlo unsaon pagkinabuhi nga matarong. So diri kanang complete na ni ang Biblia. So naalaman gud sa ato unsaon nato pagtuon sa insakto nga pamaagi. So dili ta makahimo, dili ta makahimo kung wala ang power sa Ginoo sa ato ang kinabuhi. Saan naman nag-away naman noon eh. Diyan eh. Yeah. Awan, ayun ka? So let's proceed. So mo na siya nga it's very important to spend time with God. Kay pinaagi sa pag-spend time for God is diha kita motubo sa tuang pagtuo. Dili ang balas. So let's proceed. So mo na nga ingon diri sa Salmo is I wait quietly before God, for my hope is in Him. So ang atong paglaom kung kita nga nagtuo og nidawat kang Jesus as our Lord and Savior, and ang Ginoo na ang tag-iya sa atong kinabuhi tungod kay gipalit na kita pinaagi ang bayad is ang dugo ni Jesus. So karon atong ginadumdum sa tibuok kalibutan ang kamatayon ni Jesus. So unsa ni siya ka significant sa history ng kamatayon ni Jesus? Kay kung wala namatay si Jesus o wala siya nabanhaw is ang ato ang pagtuo is useless lamang ang ato ang pagtuo. So mao kini nga dapat natong tuuhan ang Ginoo tungod kay ang iyahang pulong kamatuoran
dili mamakak ang Ginoo, tungod kay Ginoo siya, ug ang iyahang istorya nahitabo, ug ang wala na lamang mahitabo is ang second coming. So walay nakaibalo kung kinsa, kung kanos mabalik si Jesus. So dapat mangandam ta sa ato ang kaugalingon. So nasulat diri sa balaang kasulatan kung unsa na to pag kinabuhi nga matarong. So pinaagi sa pag-spend na to og time with God, ang Ginoo magatudlo kanato pinaagi sa iyang pulong. Og ang balang espiritu mo ay mag-convict sa ato kung unsa ang ato ang mga buhaton, mahimo tang matarong, ug i-convict pud ta kung ang atong kinabuhat is sayop na, aron kita maghinulsol ug magbag-o sa ato ang kinabuhi. So with the power of God makahimo ta pagbag-o sa ato ang kinabuhi. Basta na ang Ginoo ang makahatag og kabag-uhan sa ato ang kinabuhi. Kung kita willing ta nga magpabag-o sa atong kinabuhi sa Ginoo. Kay ang atong kinabuhi sa wala pa ta nakaila kang Jesus is puros mga we are all sinners. So daotan ta mga pagkatao atong wala pa ta nakaila kang Jesus. So kung wala pa gyud ta nga kamatuoran, wala sa ato ang kinabuhi. So Jesus is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him. So ang kamatayon ni Jesus is once and for all. So para ni siya sa ato ang mga kasalanan, the past, the present, and the future sins. So unsa ang ato ang dapat buhaton is to believe. Yung pa sa John 3:16 is, for God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him will not perish but have eternal life. So kanang believe in Jesus is to accept Jesus and follow His commandments. To accept Jesus and follow Jesus. So unsa mo nato nga pag-follow ni Jesus? Ingon si Jesus, kung nahigugma mo kanako, mutuman mo sa ako ang mga sugo. So kato akong istorya kagabi nga. If you love me, ingon sa John, itong kuan, na you will obey my commandments. So how will we obey God commandments if dili ta mo spend time with God? If dili ta mo basa sa iyang pulong? So mao gyud na siya ang ato ang foundation ngayon is to kanang be founded by the Word of God. Kay the Word of God is mao na siya si Jesus, ang Ginoo. So ingon sa John, di ba, kung atong basahon pagbalik ang sa kuan, in the beginning sa John 1:1. Sa ito John 1:1. Sa gani ang John 1:1. In the beginning, the Word already existed. The Word was with God, and the Word was God. So, kinsa ning ang Word? The Word is, mao ni siya si Jesus. So, ingon sa kuan, sa verse 14 nga, the Word became flesh and dwelt among us. The Word became a human being full of grace and truth, lived among us. We saw His glory, the glory which He received from the Father's only Son. So, mao ni siya nga si Jesus, mao ni siya ang Word. So, kung ato ang gidawat si Jesus sa ato ang kinabuhi, so magkinabuhi na ta sumala sa iyang kabubuton. So, makaibalo ta kung unsa ang kabubuton sa Ginoo kung magpabag-o ta sa ato ang hunahuna. Kaya ingon diri sa Romans 12 chapter 2, do not be conformed with the, ingon diri sa Romans chapter 2, makaibalo ta unsa ang kabubuton sa Ginoo kung atong ipabag-o ang ato ang hunahuna. Do not conform yourselves to the standards of this world, but let God transform you inwardly by complete change of mind.
Then you will be able to know the will of God, what is good and is pleasing to Him and is perfect. So dili ta makahibalo kung unsa ang kabubuton sa Ginoo kung dili nato ipausab, ipabag-o ang atong hunahuna. Kaya dili magikan sa hunahuna, and also the battle is naa sa hunahuna. Kung atong ang tanan gayud magikan sa hunahuna, kay kanang ato ang gipangbuhat magikan na sa hunahuna. So mao na siya nga ipabag-o nato sa Ginoo ang ato ang hunahuna. Sang standard diri sa kalibutan is dili ni standard sa Ginoo. So let God transform you inwardly of your mind. Let God transform you inwardly by a complete change of your mind. So, let God. So, kita mismo mo decide to let God. So, dili makausab ang Ginoo sa ato ang kinabuhi, sa atong hunahuna, kung dili nato siya tagaan og permission. Mao na ginaingon nga, God is always knocking at the door of our hearts. So, nanuktok ang Ginoo sa matag usa ka nato, o kita lang yun ang mo decide. Mogay na nga gitagaan ta og free will sa Ginoo, kay dili gusto ang Ginoo nga mo unsay tawag na mo trespass sa ato ang will. Gusto sa Ginoo nga kita mismo ang mo decide. Mogay na kung atong purpose is to love God. Unsaon nato pag love ang Ginoo kung wala tay pagpili? Di kita makahibalo mahigugma. Ang paghigugma is ato ng pagpili. Kay kung mayon ka sa usa ka tawo nga naay kapalit ang iyang paghigugma, dili na siya matawag nga gugma. So love is free. Love is free. Sabot ka, and love is free. And ang Ginoo nahigugma kan dako ang pahigugma sa Ginoo kanato, mao na gitagaan ta og gift of salvation, the free gift of salvation. O ang kabayaran sa ato ang salvation is so very expensive, nga ang kabayaran is the life of Jesus. So ingon si Jesus is wala na labi pang dako nga gugma kung ang usa kung ikaw sa imong isig ka taong imong ihatag imong kinabuhi sa imong isig ka taong. So kato na siya sa John, atong gibasa atong miagi sa John nga is to lay down his life for his friends. And gitawag ta nga friend ni Jesus kay nakahibalo man ta kung unsa ang giingon ni Father God sa iyaha. So kay paghigugmaay ingon ni Jesus nga paghigugmaay kamo, kung tumano ninyo ang mga sugo mapabilin ako kanimo. Araman to mahimutang chapter. The greatest love you can have for your friends is to give your life for them. And you are my friends if you do what I command you. So, mo na ingon ni Jesus, friend ta ni Jesus kung mutuman ta sa iyang kasuguan. So, mo na siya nga we should make time for God. Dili kay atong extra time ra gyud ang atong ihatag, kun dili unahon nato ang Ginoo. If you ingon pa sa to sa kuan Jeremiah nga, if you seek me, ingon ang Ginoo, if you seek me, you will find me. If you find me with all our heart. So mo na nga ang gusto sa Ginoo is ang ato ang kasing-kasing. Gusto sa Ginoo nga mabalik ang ato ang relasyon sa iya ha. So mo nang giingon nga unaha ang Ginoo. Unaha ang Ginoo sa kanunay. So sa ato palang daan pagmata, we spend time we spend time reading and meditating His Word, His
spend time talking with, communicating to God in prayer. So, mo na siya, and obey what He commands. So, mahibala na to ang mga commandments sa Ginoo sa ato ang ginabasa sa iyang pulong. So, diri mahibal ang tanan kung unsa ang commandments ni God. So, mo na siya nga, importante gayud para mahimutang matarong. Ima mo na, matarong og balaan. Samtang naghulat ta sa pagbalik ni Jesus. Kay ang iya pong pulong maopoy magalig-on kanato. Kay dili man sa tanang panahon strong ta, so naay mga panahon nga kanang usay maluya ta. So kanang miski ang mga leaders nato, mga pastors, mga kuan napo na sila'y kaluya pod sa ilahang kinabuhi. So kita nga nagtuo diha sa Ginoo, ginasuwayan ang ato ang pagtuo o kita bagayod lig-on. So mao na nga ang Ginoo gayod ang magalig-on kanato. Mga tagtabang kanunay sa Ginoo kay wala tay mahimo og wala ang Ginoo. Ang Ginoo magpabilin nga Ginoo maski wala ang tao, ug ang tao walay mahimo kung wala ang Ginoo. So mao na nga ang kita nagadependa sa Ginoo sa kanunay. So mag-spend gud ta og time with God. Make time with God. Make time for God. So dili kay extra ra imong ihatag nga time sa Ginoo, kundi unaha siya sa tanan. Unaha gayud siya sa tanang panahon. Kaya ang Ginoo ra ang maghatag kanato og kaalam. Kay lahi ang kaalam sa tao ug ang kaalam sa Ginoo. Kay ang kaalam sa tao binuang ra na sa Ginoo. So inana ang diferensya sa Ginoo ug kanatong tanan. Ug ang Ginoo taas og pasensya ang Ginoo kanato. Mao nang naglangay-langay pa ang Ginoo, wala pa siya mobalik. Kay daghan pa ang wala na nasangyawan sa pulong sa Ginoo. So kung ikaw nga naminaw karon, ang mission ni Jesus is also your mission, my mission. So isangyaw ang pulong sa Ginoo sa tanan. So kaniadto ang gipili ra sa Ginoo is ang Israel. So tungod kay open na ang tanan, dili lamang ang katong pinili nga katawhan sa Ginoo maay nakadungog sa mensahe is kita pod nga mga mga Gentiles. Kita na belong ta sa Gentiles. So mao ni nga ang tanan nga katawhan kinahanglan makahibalo sa maayong balita ni Kristo. So kitang tanan ginaawhag ta nga mobalik ta sa Ginoo o kita nga nagtuo kang Kristo, nalig-onon ta ug makalahotay sa ato ang pagtuo diha kaniya. So magampo ta. Let's pray. Our Father in heaven, Lord, we thank you, Lord God, sa imuhang message, Lord, sa mensahe karon nga gihatag nimo kanamo, Lord, to spend time with you, nga kining tanan, Lord God, ang imuhang gusto kanamo, Lord God, nga ikaw ang unahon namo sa tanang higayon. Lord, wala kami mahimog, wala ikaw, Lord God. Tabangi kami, Lord God, nga we make time, Lord God, sa pagtuon sa imong pulong, pag-meditate, o pag-pray kanunay, sa pag-ampo kanunay, Lord, kay mao kini imong kasuguan. Lord, ang makahimo kami niining tanan, Lord God, kung ana ka kanamo sa kanunay. Tabangi kami, Lord God, tagaay kami sa desire, Lord God, to study your word, Lord God. I pray, Lord God, sa naminaw na ini nga mensahe, Lord God, nga imo po silang tagaan og desire, Lord God, sa ilahang kinabuhi. Nga unahon ka, Lord God, sa ilahang kinabuhi. Lord, tabahin kami nga makasubay sa imuhang kabubuton, Lord God. Tabahin kami, Lord God, bag-uha ang amuhang mga hunahuna o kasing-kasing, Lord, nga may sama kami kang Kristo, Lord God. Aron kami, angayan, Lord God, nga mahimo kaming putli ug balaan, Lord God. Samtang kami nagpaabot sa imuhang pagbalik.
Lord, wala kami mahimo, wala ikaw among isalig diha kanimo ang tanan. Dalaygon ka, Lord, sa walang katapusan. Daghang salamat, Lord God, sa imuhang gugma. Salamat, Lord, sa kaluwasan nga imong gihatag kanamo. Tabangi kami, Lord God, nga amo po ning ma-share po sa ubang mga tao, Lord God, nga wala pa diha kanimo. Lord, gamita kami, Lord God. Use us for your glory, Lord. Kintanan, Lord, among giampo, among ibalik ang tanan dungog, himaya, o pagdayeg kanimo lamang. Sa ngalan ni Jesus, Amen ug Amen. Daghang salamat sa inyong pagpamina o pagtanaw. So, a blessed Good Friday, everyone. So, God bless and good evening.